pag-iisip nyo, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa bawat isa sa atin. Alam niya yung bawat kahit na ng buhok mo. Alam niya yung laman ng puso mo. Alam niya yung mga panalangin mo kahit hindi ka magsalita. Bawat batak ng luha mo, alam niya kung ano ibig sabihin nun. At sa oras na to, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ko niligtas ng ating Panginoon. Okay? Ako po ay galing sa isang broken family. Naging bunga po kami ng kasalanan. Bunga ako ng pagkakamali, pero hindi ako magkakamali. Ang plano niya, patayin kaming dalawang magkapatid, susunod siya. 2 years old lang po ako noon, tapos kuya ko 3 years old. Tapos meron pumatok na dalawang babae, at sinabi ng babae na yon, mahal ka ng Diyos. Sabi ng nanay ko, kung talaga mahal ako ng Diyos, bakit nangyayari sa akin to? Kung talaga may Diyos, bakit dapat maganda na lang ang buhay? Bakit ganito? Bakit ang gulo-gulo? Bakit? Pero alam nyo, umalis isang babae, pinatigil kami sa pag-iyak. Pagpalit niya, dala niya yung isang pastor. Ang hinalimbawa ng pastor, yung kwento sa Bible, si Maria Magdalena, alam niyo yung kwento nun, si Maria Magdalena, siya po ay prostitute. Kung sino-sino yung lalaki pinakasama niya, kahit marami siyang lalaki na nakakasama araw-araw, hindi niya nararanasan yung tunay na pagmamahal. At ang sabi ko mga tao sa Panginoong Jesus, Panginoon, batuhin po natin itong babae na to hanggang sa mamatay. Batuhin natin itong babae na to hanggang sa mamatay kasi makasalanan siya. Pero sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya po nang bumato sa babae na to. Lahat ng tao, nung panahon na yon, ang ginagawa po sa limang kasalanan nun, binabato hanggang mamatay. Lahat po ng hawak nilang bato, unti-unti po nilang pinagsak yun. Kasi alam nila na lahat sila ay makasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa babae, humayo ka at huwag nang magkasala. Gaano ba katindi yung kasalanan mo, kaibigan? Gaano ba katindi yung nagawa mong pagkakamali sa isang tao, sa pamilya mo? Gaano man kalaki yan, meron Diyos na nagmamahal sa iyo at kaya kanyang patawarin at kaya kanyang bigyan ng bagong buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Ang buhay natin, itong dinadanas natin, season lang. Parang pag-iyo, di ba? Noong mga nakalipas na araw, parang hindi yung ulan. Parang wala na, pero eto ngayon, may araw. Ibig sabihin, season lang ng buhay natin. Kung tayo ay nagkakamali, pwede tayo magbagong buhay. At alam ko, sa bawat pagkakamali natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Mag-realize lahat ng bagay na yun at may natututunan tayo. Pwede pala tayo doon sa kwento. Nung sinabi po nung pastor na yun sa nanay ko, na kahit gaano liit ang tingin sa kanya ng mundo, na kahit wala na siyang pag-asa, na gusto niya na kaming patayin lahat, pero sa Diyos, ang tingin sa kanya ng Panginoon, mahalaga. Ang tingin sa kanya ng Panginoon, mahal na mahal siya. Bakit? Pero yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, inali niya yung buhay ng kaisa-isa niyang anak para sa'yo. Para sa'yo. Inalay niya yun na kahit tayo ay makasalanan pa, inalay niya yung buhay ng kaisa-isa niyang anak para sa'yo kasi mahal ka niya. At doon po yung nabagong isip ng nanay ko, kung pinatay niya kami ng oras na yun, wala sana ako ngayon dito para sabihin sa iyo yung kabutihan ng ating Panginoon. At ang pagiging Kristiyano po ay hindi madali. Mahirap po ang buhay. May Kristo ka wala sa puso mo, dadanas ka ng problema at ng pagsubok. Pero mas maganda kung dumadanas tayo ng matinding pagsubok na may Kristo sa puso.